Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturuan ko kayo ng ilang mga konting Cantonese na word lang na alam ko dito sa Hong Kong. So yung 0 is leng, ayan. So ang 1 is yat, 2 ye, 3 sam, 4 se, 5 6 look, 7 chat, 8 bat, 9 gao, 10 sap. Okay, again. Yat, ye, sam, se, look, chat, bat, gao, sap. Pag 11, sap yat, 12, sap ye, ayan. 13, sap se, 14, sap, nakalimutan ko na, sap, sam pala, ayan. So, sorry guys. Basta yung magagawa na lang ako ng video about 1 up to 100 na lang na Cantonese. Pero ngayon yung mga konti lang na nalaman ko na Cantonese na medyo na-i-encounter ko na ngayon na parati nilang na nasasabi. Ayan. So, yung thank you kapag halimbawa may nahulog na gamit and dinampot ng ibang tao. So, yung sasabihin mo is imgoy. Ayan, imgoy. Halimbawa, pag pumunta, kasi 'di ba, ako kasi sanay ako na kapag anong mga serbisyo, halimbawa, nagbili ako ng ticket, ayan, so nagti-thank you ako pag alis. So sanay ako sa ganyan kasi tayong mga Pilipino, anything na ginawa ng ibang tao sa atin is na-appreciate natin and nagti-thank you tayo. So every time mahilig ako mag-thank you. Pag bumibili ako ng pagkain and pag alis ko, nagti-thank you ako. Kahit na ako bumili, ako na nag-thank you. 'Di ba gano'n naman tayong mga Pilipino? So, anything na hindi related sa pera and pagkain, yung sasabihin nyo kapag gusto nyo mag-thank you is emgoy or thank you very much, emgoy sai. And then, pag binigyan kayo ng pera, dochi. Dochi, gano'n. So, pag binigyan kayo ng pera or pagkain, dochi. So, halimbawa, yung nagbigay sa inyo is yung amo nyong babae, dochi ma'am, or pag kayong si Popo yung nagbigay, Dochi Popo, ganun ako, or Dochi Kongkong, ganun, or Dochi Mama, ganun. So nung nakaraan, minaster ko talaga yan kasi mahilig silang magbigay. So pagpunta ko doon sa sa amo kong lalaki, sa employer na parents ng amo kong lalaki. So syempre na maiyak-iyak ako kasi may 500 ako, 'di ba? So sinabi ko talaga sa kanya, Dochi sai mama, sabi ko ganun, and natawa siya. And then next is eat dinner now, sikfana. Tawag doon sikfana, kasi mahilig sila, maririnig mo parati yan sa kanila, lalo na sa mga matatanda. And napunta kayo sa bahay ng mga matatanda, hindi sila marunong mag-English. So, kailangan alam nyo yung mga konti lang. Pagka ginanon kayo, sikfana, or sikfana, ayan. So, ibig sabihin nun, kumain ka na ng hapunan, ayan, sa sikfana, ayan. So, basta sik, kain, ayan, so sikfana. And then, pag inano pa, yung little, konti, siw-siw, yan tawag sa kanila, siw-siw. And then, pagka kalahati, ponchi, ayan. So, natututo ako, natutuwa yung amo ko sa akin kasi mabilis daw akong matuto. Ayan. So, kailangan ko kasi guys, kasi ayokong mabackstab. Ayoko. Ayan. So, pagka umaga, pwede nyo sabihin na Jusan. Ayan. Jusan. Ayan. So, ano pa ba? Thank you, emgoy. You're welcome. Sai hake. Ganon. So, may mga ibang mga word dito and pwede kong i-share sa inyo yung iba. So, hanapin ko lang. So, how much is it? Ayan. So, pag gusto mong magtanong, sabihin mo lang, Jisen a? Ayan. Excuse me, imgoy. Ganon din, imgoy. Ayan. Paano pa ba? Yung days is yat-yot. Ayan. Yung yot, mga ganyan. So, medyo mahirap yung Cantonese guys. Pero, kaya nyo naman siyang masterin sa mga OWA. And
yung mga number na 4, 3, importante yan kasi doon nakikita yung rising and falling intonation na gusto nilang iparating. So, I have a notes here. Pwede ko tong picturean and i-edit ko dito, ilalagay ko dito para in case pwede nyong matignan yung notes ko. And meron akong isang subscriber na nanghingi ng notes ko and sinend ko to sa kanya. And sabi niya malaking tulong na daw to. So, baka makatulong din to sa inyo. Ayan. So, hindi naman importante guys na marunong tayong mag-Cantonese. Kasi ako hindi ko naman minaster to. Ngayon lang kailangan kong matuto kasi yung mga matatanda, minsan, lalo yung matandang lalaki, paborito ako nun eh. Mas mahal ako nun kaysa sa helper nila na Indonesian. So, makikita ko siya parati na yung pagkain ko is dinadamihan niya ng lagay ng ulam kaysa doon sa isa. So, yung paborito naman ng yung matanda na babae is yung helper niya. Yung matandang lalaki, ako yung paborito. Minsan sinusubuan pa ako noon ng pagkain sa harap ng amo ko, ng ano ko. Halimbawa, binigyan niya ng pagkain yung alaga ko. Halimbawa, kasoy, ganyan. So, andyan ako kasi nagbabasa ako ng libro sa alaga ko. And then magugulat ako, may sinusubo na yan sa bibig ko. Ayan. So ganyan siya sa akin guys, sinusubuan niya ako. Nandyan yung amo ko, yung asawa ng amo ko, yung asawa niya, yan yung mga matatanda, yung kapatid. So nandyan, ano talaga siya, malambing siya sa akin. Ayan. So gusto niya ako. Ayan. So kaya parati ko napapansin kasi siya nagluluto, yung matandang lalaki kasi magaling siya magluto. Parati kong napapansin na kapag nandun na kami sa kusina and kakain na ako, mas madami yung pagkain ko compare doon sa isa. Kasi nandun din yung pagkain ng isang helper eh. So, doon kasi ako kumakain pagka araw na nandun din yung amo ko, kaya doon din ako kumakain. So, meron akong nakatalaga din doon na pagkain sa akin and mapapansin ko mas madami yung pagkain ko. Ayan, and every time, pag nakikita niya ako, binabati niya ako, and tuwang-tuwa siya kapag natututo ako ng mga niluluto niya kasi nakatingin ako. Pero lahat ng natutunan ko, hindi ko naman na-apply dito kasi nga, hindi naman bumibili ng amo ko yung ganun, hindi niya ako pinapaluti ng mga natutunan ko doon. So, ano pa ba? Kinakausap ako ng matatanda, ayan. So, minsan, sign language lang. Mapapansin mo lang guys, be observant kayo sa kamay nila kasi minsan, hindi mo sila maiintindihan pero yung kamay nila may sinasabi. Katulad nung nakaraan, sinasabi niya sa akin na yung tsinelas daw, yun daw yung suotin ko. So, kahit hindi ko naiintindihan, sinuot ko na yung tsinelas at inutusan niya din ako na punasan yung mesa ng bata, yung upuan ng bata. So, hindi ko nagigets, basta nakita ko lang yung kamay niya tumuro sa mesa, gets ko na, kukuha na agad ako ng basahan and pupunasan ko na agad. So, minsan maging observant kayo sa mga ganyan kasi hindi naman natin kailangan matuto ng salita nila, bonus na lang pag natuto tayo, pero wag nating damihan kasi baka masasaktan tayo pag merong mga ibang salita na ano. Pero ngayon, napapansin ng amo ko na natututo na nga ako and sabi niya nga sa akin, ang dali ko daw matuto. Sabi niya ganun. Kasi minsan, kahit nagsasalita sila ng nagigets ko ba na ano ko, minsan lang. And yung amo ko, yung bata pala, nung nandun kami sa parents ng amo kong lalaki, tawag kasi sa akin nung Chichi, nung matanda. Sabi niya, tagapagtanggol ko yan eh. Hindi Chichi pangalan yan, sabi niya sa Cantonese. Jen, sabi niya ganun. Jen, sabi niya ganun. Matatawa ka na lang talaga. And natawa na lang ako. And sabi, ginigiit kasi nung matanda nga. Chichi nga kasi ganyan, Chichi. Hindi nga kasi, Jen nga yung pangalan niya. Jen, sabi niya ganun. So, matatawa ka na lang talaga dun. Ayan, so, siguro guys, swerte din sa akin tong nunal ko. Kasi nga, gustong-gusto to ng mga Chinese yung nunal ko. Kaya siguro, hindi rin ako napag-iinitan dahil sa nunal ko. Ayan. So, buti na lang nandyan siya. Ayan. So, ano pa ba? Chismis na lang tayo kasi wala na akong ma-content. Baka may mga gusto kayong itanong dyan. Comment nyo down below kasi darating na yung amo ko sa Biyernes and ilang araw na lang natira. So, yung video na nagagawa ko,
isang araw, isang video lang yung nagagawa ko, guys. Hindi katulad dati nung bago ako dito na madami akong naiisip. So ngayon natutuyo yung utak ko and kailangan ko siyang i-refresh pero wala talagang pumapasok. Ayan. So kailangan kong, kasi parang nagawa ko na lahat ng video, 'di ba? Nagawan ko na lahat ng video. Ano po bang video yung hindi ko nagagawa? And nagsisipag kasi ako kasi noong nakaraan pala, guys, na buwan sumahod ako ng 63 63 US dollar dito sa aking sinasabi ko na sa inyo yung sahod ko, ha. 63 US dollar nung nakaraang buwan. So a month of July, yun yung sinahod ko. So meron akong natira nung nakaraang buwan nung June na hindi ko na withdraw, kaya ngayong August 20 magre-reflect yun sa bank account ko. Ayan. So thank you so much sa mga nagwa-watch ng video ko, ha, kasi malaking tulong yun sa akin. Ayan. So sideline ko yun and yun na yung nagiging ipon ko. Ayan. So minsan kasi, guys, lalo ngayon gusto kong magpa-box and ituturo ko sa inyo, ha, pagka nakapag-box na ako. Kaya kailangan manood kayo ng video ko para mabilis ako makapag-box, para maturo ko sa inyo kung paano magpa-box ng papuntang Pilipinas na package. Ayan. So, ang taas na ng imagination ko. Pero yung nabili ko pa lang, guys, is ilalagay ko dito Toblerone and then Coffee Mate na 1 kilo. Diba? Yan pa lang yung nabili ko. And ang taas na ng pangarap ko na magpa-box. Ayan. So, hindi natin sure, malay natin, diba? Makabangga tayo dyan ng 1,000 Hong Kong dollars sa daan. Ayan. So, ngayong August 11 pala, schedule ko na ng aking Hong Kong ID. Ayan. So, at least magkakaroon na tayo ng ID. And tips ko pala, guys, para hindi kayo, pag makita kayo ng pulis, hindi kayo i-inspect, iskalma lang kayo. Kasi ako parati akong tinitignan ng pulis. And wala, ngingiti ako sa kanila. Ang kapal ng mukha ko. Hindi ako kasi, guys, pag nakikita mo, pag napapansin nila na natataranta ka or nagiging kabado, doon sila mas naku-curious kung ano ka ba dito, bakit ano ka lang, yung nagbakasyon ka lang and na-overstay ka na, kaya chine-check nila yung mga documents mo, passport mo, ganyan. So far, hindi pa naman ako na-check, kahit parati akong gumagala, hindi pa ako na-check ng pulis kung ano-ano dito. And, ayun lang naman yung ko. And, ayun, guys, thank you so much for watching. Bye-bye!